Wala. Check mo. Ano daw? Hindi ako marunong. Talo na po siya, guys. Nakabook pa? Thank you. Ang bango, ha? Sige na. Please. Nasa gilid na, andyan ka na. Tapos ako pa yung papaano. Rice paper. Dalawa. Ganito na lang. Gawin mo yung mixture ng lumpia Shanghai. Para ma-start ko ng i-wrap.
Gagawin mo sa bell pepper. Ano, burger stick o yung torta? Burger steak. Kasi may patatas pa. Burger steak. Sayang kasi. Burger steak. Sarap niya. Na-order mo na? Kailan tayo pupunta? Anong lahay? Ha? Yes. Tatong sabay puro, walang ano ita. Walang halong chemical. Ano gusto mo? Red or? Dami ko. Wala yan. Sugasan mo? Pakita ng luha. Saan yung luha? Nunga. Ang hirap pala ito. Hoy! Uy! Bakit? Binabasa yan? Ay, binabasa pala? Oo. Hindi ako. Huwag ka naman. Hanapin mo, rice paper roll. Wait lang. Wala ko sa balong na yung nagawa, no? Ni. Ni. Mamalo yung... Mamalot na eh. Hindi ako marunong mag-ano kasi. Kakabit na rin. Hindi kasi. Laman. Rice paper kasi to. First time kong gumamit ng rice paper. Kakabit na rin laman. Babasa niya yan ako. First time kong gumamit ng rice papers. Do not soak. Kaya nga, wet one sheet rice paper with warm water. Place on moist tea towel. Okay. Kuha ka na. Kumusta nga eh, di ba?
Oh. Balong kornito. Ay! Hindi pa naman siya ngayon. Ako na. Ang pinlaw. Sobrang focus ako dito. Ako na dito. Inihaw na pork, piniling. Anong tawag nito sa chicken? Creamy chicken mushroom. Hi. Picadillo. Salpikaw. Ano yung salpikaw? Bakit ganyan yung ano? Sinigang. Hi guys. So, ngayon pa ako magko-coffee. And it's already 5:30. Diba? Kasi, napapansin ko guys, every time na hindi ako magko-coffee, sumasakit yung ulo ko. Sumasakit ulo ko, hindi ko alam bakit. Alam ko dahil sa coffee. Bakit sumasakit yung ulo ko. Kasi, yung ginagawa ko everyday, same routine lang. Yung parang may isang araw na yung coffee lang talaga yung hindi ko nainom nung araw na yun. Uminom naman ako ng water, sakto naman yung tulog ko, naligo ako. Sakto lahat. Yung nakalimutan ko lang talaga uminom ng coffee. Tapos, napansin ko, sumakit yung ulo ko. Tapos, the next day, uminom ako ng coffee, hindi sumakit ulo ko. Tapos ngayon, 5:30 na, diba? So, usually kasi umiinom ako ng coffee before ako kumain or after kumain or while kumakain. So, natapos ako kumain kanina alas 3. Hindi ako nag-coffee. Tapos after nun, sumakit yung ulo ko, mga around 5. Tapos, iniisip ko, ano ba ginawa ko? Sakto naman yung tulog ko. Hindi pala ako naka-coffee. So, yun. Kailangan. So, correct me if I'm wrong, guys. Kung parang ano lang akong weird na realization. Pero yun lang yung na-realize ko kasi yun lang yung hindi ko nagawa. And
kanina kumain ako, uminom naman ako ng tubig, sakto naman yung tulog ko. Dahil ba sa mata ko? Hindi naman. Yun lang. So, share ko lang. So, yun tayo coffee, guys. Yun lang. Sobrang stressful ng week ko last week. Kasi straight 10 days ako nag-work. Hindi naman siya nakakapagod. Hindi siya sobrang pagod. Ay, pagod siya while at work, ha. Pero yung sa tulog, sakto naman yung tulog ko. 10 days straight ako nag-work, pero sakto yung tulog ko. Kasi yung work ko, nag-start ng 5 and nag-end ng around 12:30. Pero nakaka-uwi ako ng mga 1 a.m. Sumalis ako dito ng bahay ng 4 p.m. Yun yung schedule ko nung Thursday to Sunday. Pero Monday, full shift ako, 10:30 to 9. And half day na lang. Nakaka-stress lang talaga is yung 5 to 12. Kasi, usually, di ba, pag kumakain kumakain sa restaurant, yung busiest service talaga is yung lunch. Yung dinner. So, imagine, dalawa lang kayo sa kitchen, tapos dinner service. So, yun lang yung nakakapagod. Tapos, closing pa ako, so ako pa yung maglilinis. And wala akong kasama maglinis. May kasama ako maglinis, yung kitchen hand. Siya yung nililinis ng mga plato, siya yung dishy sa dishwasher. So ako, nililinis ko lahat sa kitchen. Yung mga benches, tapos, ako pa naglilinis ng mga containers. And then, pag napansin ko na nabibehind yung kitchen hand, like, mga around 11:50 na, tapos hindi pa siya tapos paglinis ng mga plato. Ako na yung nag-sweep ng floor. Tapos pag 12, nakikita ko na hindi pa rin siya tapos. Ako na yung nagmamap ng floor. So, tinutulungan ko siya kasi, naawa ako. Kasi, late na siya makauwi, ganun. So, okay lang na sabay kami umuwi. Kaya tinutulungan ko siya. So, yun. So, this week, I have 3 days off. Monday, Tuesday, and today. And tomorrow, mag-work ako Thursday to Sunday. And last week namin ng term break this week, guys. Next week, may pasok na naman kami. So, yung schedule namin is bago na naman. Last term kasi schedule namin is Wednesday, Thursday. So, this term, schedule namin is Monday and Friday. So, 2 days pa din. So, yun. So, this term, ito na yung last term namin na may practical kami, like magluto. So, every Monday magluluto kami from 8 to 4. 8 to 4? 8 to 3. Basta yun. Practical namin every Monday and every Friday is our theory class. So, that's it for today, guys. I hope you're still listening. And I hope you're still here. Alam mo yung minsan natutulala na lang ako kasi naiisip ko yung mga nangyari sa akin before. Yung parang, hindi ko man ito na-experience sa Philippines. Pero dito, grabe talaga yung experience ko sa workplace. Pero guys, it's a good experience, ha. Hindi naman ako nagsisisi na nandito ako. Hindi ako nagsisisi kung bakit na-experience ko yun. Actually, iniisip ko siya as a lesson. Kasi, parang naiisip ko din, what if, ako yung nasa shoe nila. Yung ganun ba? Parang matututo ka din, na hindi kailangan ganito yung pagtrato mo sa isang tao kasi alam mo na masasaktan sila. Alam mo kung ano yung mangyayari sa mental health nila. So, yun, lesson learned. And then, yung mga na-experience ko din dito, it made me a strong person. Char. It made me realize a lot of things na maganda talaga na pumunta kayo sa labas. Pumunta kayo outside Philippines para ma-experience. Kasi ang dami-dami yung ma-experience sa life niyo, guys. As in, na hindi mo ma-imagine na
may ganitong, ano ka pala, attitude, or may ganitong guts, may ganitong, feeling mo yung parang dati feeling mo hindi mo kaya pero kaya mo pala. Yung ganun. Naiyak ako. Naiyak ako. Pero yun. Alam niyo ba guys, may share ako sa inyo. Kasi nasa student visa pa ako ngayon, and 1 year and 4 months na ako dito. And wala pa din ako nasa-save. That's a reality yan dito sa mga international students. Mostly mga students dito, wala pang naiipon. Yung mga kilala ko dito, wala pa silang naiipon. Kasi, bayad ka ng tuition, bayad ka ng rent, bayad ka ng bills, grocery mo, transportation, lahat. Pero kung hindi ka na estudyante, so mababawas mo na yun dun yung pambayan mo sa tuition. Isipin mo, 3,000 yung binabayaran ko na tuition per term. So yung 3,000 na yun, kung hindi ka na nagbabayad ng tuition, andun na yun sa savings mo. Di ba malaki na? So yun, parang ano muna, survive ka muna. Suffer. And then, time will come na masasabi mo na worth it talaga lahat ng mga sacrifices mo. Naiisip ko nga, parang, always, every day, tapos every time na pupunta ako sa church, always ko naiisip, hindi pa ako naka-give back sa parents ko. Kasi nga, na-scam kasi ako dito guys, na-scam ako. Ang dami kong binabayaran na tuition. Wala naman akong binabayaran sa Philippines. yung sa akin lang, yung tuition ko lang. Nahihirapan kasi ako kasi hindi kasi ako kagaya ng iba na nag-work like 7 days a week and then nag-work ng 50 hours a week. Hindi ako ganyan. Sakto lang yung work ko weekly, sakto lang yung pera ko sakto lang yung sahod ko para pambayad ng bills. Hindi ko din kaya na mag-work like 50 hours a week kasi nga mas inauna ko yung health ko. Kasi ayoko na sobrang mapagod ako tapos aabot yung time na mag-sick leave ako. Tapos mag-sick leave ako, magkakasakit ako tapos hindi ko na kayang bayaran yung mga expenses ko. So ngayon, yun iniisip ko lang is balance lang. Nakatulog ako ng maayos, nababayaran ko yung mga bills ko. Yan lang. Balance. And yun, hindi pa ako nakaka-give back sa parents ko, pero alam ko na nanonood sila ngayon, pero nanonood sila sa vlog ko na to, pero promise ko sa sarili ko after kong mag-aral, yun na yung time na mag-give back talaga ako kasi alam ko sa sarili ko malaki na yung masasave ko pag hindi na ako magbabayad ng tuition. Tapos I'm so blessed naman kasi guys, kasi naiintindihan yun ng parents ko. Palagi nila sinasabi sa akin na huwag ka muna magpadala, doon ka na magpadala kung tapos ka na mag-aral, doon mo na kami lilibre pag tapos ka na mag-aaral. Yun. Huwag mo na kami intindihan dito kasi kaya naman namin bumili ng pagkain, gano'n. Yung sarili mo lang muna intindihin mo dyan. Tapos, yun na. Sabi ng daddy ko, mag-save ka for the rainy days. Always kayo iniisip, always kayo sinasabi sa akin, save for the rainy days. Kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Wala pa din ako savings. Ay nako. Malapit na din birthday ko sa June. Wala pa ako nagsisave. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa birthday ko. Pero yun na guys. Ang haba na ng chika ko. So, thank you guys for watching. I hope you enjoyed this vlog kahit sobrang random. Sinisipon ako kasi malapit ako umiyak kanina. So, yun. Next week, hopefully maka-vlog ako. Wala lang kasi ako time last week kasi sobrang busy. Tapos parang same routine everyday. Work dito sa bahay. So, yun. So, thank you guys for watching. Paulit-ulit na lang ako. Bye! Enjoy your life. Take care always. And please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, guys. And happy 1.24. Happy 1,242 subscribers. Hindi ko na imagine na
kung may naabot ako ng ganitong subscribers. Kasi sobrang random lang yung mga videos na ina-upload ko. So yun, thank you guys. Thank you for subscribing. I hope lalaki pa yung YouTube channel ko, yung mga subscribers ko. Hopefully, aabot na yung time na seryoso na ako sa pag-vlogging ko. Kasi, di kasi ako makaisip ng content. Tapos, nahihiya akong mag-vlog. Kahit nakasama ko si Matt, nahihiya pa din ako. Hindi ko alam bakit. O yung mga friends ko, pagkasama ko sila, nahihiya pa din ako. Pero, sana abot yung time na gutsy na ako. Yung, parang hindi na ako mahihiya. Yun. Bye guys. See you on my next vlog.